Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Panginoon, isugo mo ang iyong espiritu at pagpanibaguhin mo ang muka ng aming mundo. Ang ebanghelyo sa araw na ito ay mula kay San Juan, Kabanata 21, talata 15 hanggang 19. Ang tagpo sa ebanghelyong ito ay noong matapos makahuli ng napakaraming isda ang mga alagad sa lawa ng Galilea, sapagkat itinuro ng ating Panginoong Hesus kung saan dapat ihagis ang lambat. At noon ay nakilala nila na siya ay ang Panginoong Hesukristo na muling nabuhay. Kaya nga't dali-dali silang pumunta sa pangpang at doon ay sama-sama silang kumain. At pagkatapos nilang kumain, ay 3 ulit na tinanong ni Jesus si Simon Pedro, "Iniibig mo ba ako?" Sa 3 ulit na pagtatanong ay nalungkot na si Pedro, sapagkat bumalik sa kanyang gunita noong gabi na 3 ulit niyang itinatwa at ipinagkaila ang Panginoon. Sa harapan ni Jesus sa ebanghelyong ito, sa nagbabagang kahoy kung saan niluto ang isda, naalala ni Pedro na 3 ulit niyang ipinagkaila na kilala niya si Jesus sa patio ng punong pari kung saan nagtitipon ng mga tao at nagpapainit din sa nagbabagang kahoy. Kaya nga ang tagpong ito ay sumusukat at sumasalamin sa gabi at sa oras na itinatwa ni Simon Pedro ng 3 ulit ang Panginoon. Ngunit sa ebanghelyong ito, tila ba may pinagpapanibago si Jesus, na pagkatapos ng 3 ulit na pagtatatwa, ay 3 ulit niya ring tinanong si Pedro, "Iniibig mo ba ako?" At sumagot si Pedro na mahal niya ang Panginoon. Ngunit ang sabi rin ni Pedro, "Ngunit nalalaman ninyo po ang lahat ng bagay." Ang ibig sabihin, sa puso at kalooban ni Simon Pedro ay mahal niya si Hesukristo. Ngunit alam din ni Hesukristo na si Pedro ay mahina. Noong gabi na nag-iisa si Jesus sa lamig ng kadiliman, sa harapan ng napakalamig na puso ng mga pinunong relihiyoso na naglalagay at nagbibigay ng mga maling akusasyon sa kanya, naroon si Pedro kasama ng ibang tao at nagpapainit. At ayon din ay larawan ng pagliligtas ni Pedro sa kanyang sarili. Itinulak siya ng kahinaan na iligtas ang kanyang sariling buhay kahit pa nga itatwa niya ang Panginoon. Gayunpaman, si Pedro ay lumuha. Sa ebanghelyo ni San Lucas, nakita niyang si Jesus ay nakatingin sa kanya ng buong pag-ibig. Kaya nga si Pedro ay nagsisi. At ngayon ay tila ba binubuong muli at pinaghihilom ni Jesus ang sugat ng nakaraan ni Pedro. Kaya nga habang tinatanong ni Jesus si Pedro kung mahal siya ng alagad, mayroong misyon at tungkulin na ibinibigay kay Pedro. Ang sabi ni Jesus, "Pakainin mo ang aking mga tupa, alagaan mo ang aking mga tupa, pakainin mo ang aking mga tupa." At ang ebanghelyong ito ay isa sa mga bahagi ng bagong tipan na nagbibigay diin kay Simon Pedro bilang unang Santo Papa. Siya, bagamat sa kanyang kahinaan at madilim na nakaraan, ay pinili ng Panginoon na pangunahan ang kanyang itinatag na simbahan. At mahalaga ang ebanghelyong ito para sa atin. Sabi ni San Pablo sa kanyang sulat sa mga taga-Korinto, ang pinipili raw ng Diyos ay yung mahihina
upang pahiyain ang mga nag-aakalang sila ay malakas sa mundong ito. Ang pinipili raw ng Diyos ay yung mga inaakalang hangal upang pahiyain ang makalupang karunungan. At malinaw sa ebanghelyong ito na sa kabila ng nakaraan at kahinaan, gayon din ng kasalanan ni Simon Pedro, siya pa rin ay pinipili ng Panginoon na maging unang Santo Papa, pangunahan ang kawan. Kaya nga ang tungkulin ni Pedro at ang tungkulin ng lahat ng Santo Papa ay pakainin at alagaan ang mga tupa. Hindi lang iyon, bilang pastol, kailangang hanapin ng pastol ang mga nalalayo, nawawala, mga nasa panganib na bahagi ng kanyang kawan, ang mga tupang naliligaw. Kaya nga, sa ebanghelyong ito, bilang pagwawakas ay ipinaliwanag din ni Jesus ang kasaysayan ng buhay ni Simon Pedro. Sabi ng Panginoon na noong bata ka pa, ikaw ang nagbibihis sa iyong sarili at pumupunta ka kung saan mo gusto. At ito ay napakahalagang talata para sa buhay nating lahat. Katulad ni Simon Pedro, may kanya-kanya tayong kaisipan patungkol sa buhay. May mga gusto tayong puntahan, may mga gusto tayong isuot na palamuti sa ating katawan. Ang palamuti o ang damit na nais nating ibihis ay hindi lamang yung material na kasuotan, kung hindi iba't ibang imahe, iba't ibang larawan, iba't ibang katanyagan, iba't ibang pagkatao na nais nating ipakita sa mundo. Ayun ang gusto nating ibihis. At ang mga pangarap na nais nating abutin, ang buhay na gusto natin, ayun ang gusto nating puntahan. At katulad ni Simon Pedro, tayo rin habang ginagawa natin ang mga makasariling kaisipan, mga makasariling pamumuhay, nakikita natin na ang buhay ay isang kahungkagan. Buhay na walang kahulugan, nagdamit man tayo ng nagdamit ng magagandang pangalan na sa mata ng mundo ay isang malaking tagumpay, tayo pa rin ay kulang. Pumunta man tayo ng pumunta sa mga lugar na nais gusto nating puntahan, naabot man natin ang mga dapat abutin sa larangan ng makamundong katanyagan, tayo pa rin ay nag-iisa, malungkot at naghahanap ng pagmamahal. Kaya nga ang isang Kristiyano ay may karanasan ng ganitong kawalan. Kaya nung natagpuan ng isang tao ang Panginoong Hesukristo, o maaari nating sabihin, si Hesukristo ay natagpuan tayo. Doon na nagsimula ang pagbabagong anyo at pagbabagong buhay ng ating pagkatao. At unti-unti tayo ay lumalago, nagiging ganap. Kaya nga sinabi ni Hesukristo sa ebanghelyong ito, pagtanda mo, iuunat mo ang iyong mga kamay at iba ang magbibihis sa iyo at dadalhin ka sa lugar na hindi mo gusto. At ito na ang isang ganap na alagad, isang ganap na Kristiyano na hindi niya napipiliin kung ano ang kanyang ibibihis. Ngunit ang Diyos na mismo ang magbibihis ng kanyang katauhan. At ang pagbibihis na ito ng Panginoon ay pagbibihis ng kanyang kalooban. Bibihisan tayo ng bagong tao upang wasakin at kalimutan ang lumang tao. Bibihisan tayo ng isang bagong buhay na ayon sa kalooban ng Diyos upang iwaksi ang lumang tao, ang lumang buhay na nagdadala sa atin sa kawalan ng kahulugan. Sabi rito ni Jesus, at dadalhin ka sa lugar na hindi mo gusto. At ang lugar na ito ay ang krus. Sabi ni Jesus, gusto niyong sumunod sa akin? Pasanin ninyo ang inyong krus at sumunod sa akin. Sapagkat ang krus ay larawan ng isang tao na hindi na nabubuhay sa kanyang sarili, na hindi na iniibig lamang ang kanyang sarili.
Ang pagdipa ng tao sa krus ay pag-aalay ng kanyang buhay sa Diyos at sa kapwa. Ang ibig sabihin, isang taong hindi na makasarili. Isang taong hindi na pinagtatanggol ang kanyang buhay dahil naranasan niya ang pag-ibig ng Diyos at ang muling pagkabuhay ng Diyos. Ang tao ay kaya ng dumipa sa krus, bihisa ng kalooban ng Diyos at magbigay ng buhay sa Diyos at sa kapwa. Kaya nga sinabi sa ebanghelyong ito na sa mga salitang ito ni Jesus, ipinahiwatig kung paanong mamamatay si Pedro. At alam naman nating lahat sa tradisyon at kasaysayan ng simbahan, si Pedro ay namatay na nakapako rin sa krus. Ayun na yung kanyang pagkakataon upang paghilumin yung nakaraang pagkakaila at pagtatatwa sa Panginoon. Nung ipinako siya sa krus, ipinakita niya at inihayag na hindi niya na muling itatatwa ang ating Panginoong Hesukristo. Siya ang unang Santo Papa, larawan ng ating simbahan na paulit-ulit at nagpapatuloy ipahayag ang pag-ibig ng ating Panginoong Hesus. Kaya nga ang ebanghelyong ito ay paanyaya sa ating lahat. Katulad ni Pedro, tayo rin ay nanghina, tayo rin ay nagkaila, tayo rin ay nawala. Ngunit sinasabi ng ating Panginoon ngayon, tignan natin ang ating mga kalooban. At kung makita natin doon na tayo ay mahina, ngunit naroon din yung pagmamahal natin sa Panginoon, sapat na iyon sa Panginoon at siya na ang nakakaalam kung ano ang itutulong at ibibigay na biyaya sa ating mga buhay upang sumunod sa Kanya hanggang maibigay natin ang ating buhay ng buong pag-ibig sa kapwa at sa Diyos. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo.